So, what's up again guys? So, for today's video guys, magdadagdag lang ako ng additional information guys. Ito yung nagawa natin na requested by Sobi. Dadagdag ko lang yung information regarding sa auto na to. Kasi may na-discuss ako na, meron akong some part na na-check ko sa video na hindi ko siya yung thoroughly na-discuss kung ano yung kung anong functions or regarding sa or kung ano yung mga sukat. Okay? So, let's start pala guys sa yung screw, yung haba ng screw, okay? So, eto so for the front guys, eto na screw dito, yung sa dampers guys. First sa dampers muna tayo guys, okay? Okay? So, for the front, yung nito guys, yung sukat nito nasa 25 mm or 30 mm. So, mag 25 mm ka kung napapansin nyo guys, nakadalawang plates ako. So, pag ganitong settings guys, nakadalawang plates na nakapatong, 30 mm yung suggested ko na screw, haba ng screw yung gagamitin nyo dito. Pero pag one plate lang yung gamit nyo, I suggest na 25 mm lang yung gagamitin nyo. So, so if magtatanong pala kayo guys, if bakit dalawang plates, 'di ba nasabi ko din dun sa previous video ko na natutupi. Hindi yung yung ibig kong sabihin guys, since naka-cap screw, eto cap screw na to guys Hindi cap screw yung ibig kong sabihin na natutupi. Yung yung plates yung sinasabi ko na minimin ko pala na na natutupi siya. Yung parang hindi naman siya yung natutupi na twist talaga. Yung may nagmo-move kasi to guys pag masyadong malakas yung takbo ng auto nyo. Nagaganon siya pag isang pag isang plates lang. Madali lang siyang maganyan. Move ng ganyan. So, I suggest na much better kung dalawang plates yung nyo. Kasi kahit mabilis yung takbo tapos kunyari galing sa ang tawag po nito, galing sa sobrang bilis na takbo yung auto nyo, and then papasok siya ngayon sa change lane or saan ba siya tatama ba siya papunta sa paliko, at least hindi itatapon yung auto nyo basta-basta kasi hindi siya nagmo-move yung eto nyo, okay, yung plates nyo. And then dito din guys, so for the rollers naman yung sukat nito ulit is 30 mm to, yung sukat ng cap screw na gamit ko. The reason why, kasi naglagay ako, pag ganito yung settings, pag ganito yung settings nyo, much better 30 mm yung gagamitin nyo. Kasi, masyado nung maliit pag 25 mm, yung nilalagay nyo dito. And then, sasabihin nyo, pwede bang hindi na ako maglagay dito ng roller sa ilalim, dito na lang sa taas? Pwede yun. Pwede ganun yung settings nyo. Okay? And then dito naman tayo sa guys, sa gitna. Sa main na sa main na tawag ba nito? Main na dampers nyo, lagay ng dampers. So I suggest dapat 30 mm talaga to dito. Kasi siya yung main nyo, ibig sabihin andito yung pinaka na movement ng dampers nyo. Inaasahan yung mag-move yung dampers nyo dyan. Okay? Sa MA, ang usual na ko, mas okay sa MA. Pag MA naman, 25 mm, maganda na yung 25 mm dito. Yun yung yun yung experience ko sa MA. Okay, so sa secondary nyo, dito pala, secondary is nasa 25 or 20 mm. Pero ang ginagamit ko dito na size ng screw is 20 mm. Okay? And then for the naman, dito naman sa rear guys, ito naman sa rear is siya, 30 mm to, 30 mm pa rin to. Okay, idudulo nyo lang yung by rollers nyo. Okay, yung rollers ko is nasa ilalim ng plates dito. So by the way pala guys, ito paano nyo may estimate kung gaano kahaba yung spacer dito sa loob, kung gaano siya kadami yung nyo lang, yung babasihan nyo lang guys, yung mali-level to yung
yung rollers nyo, ito yung palatandaan nyo, yung diameter ng gulong nyo. Okay? At least guys, ano siya, yung ano niya, yung sukat niya dito, dapat pareho siya, pumapantay siya dyan sa gitna ng diameter ng gulong nyo sa shaft. Okay? Or pwede din mababa konti ng shaft. Okay? Wag naman yung sobrang baba naman na sa ano, sa shaft. Kasi pag sobrang baba sa shaft, ibig sabihin mas bababa to dito, 'di ba? So ang mangyayari nun guys, lalo na pag naglalaro kayo sa sa mga 5 lanes na tracks, tatapon yung auto nyo. Dun. Yun yung experience ko. Yun yung experience ng na pansin namin dito. Okay? So yan yun. And then dito naman, dito guys is dito yung sa dampers naman dito is siya 25mm lang. Okay na 25mm. Wag mo nang 30mm. Masyado na siyang hindi mo naman kailangan ng malakas yung movement ng dampers mo dito sa sa likod eh. Okay, enough na yung 25mm. Okay? And by the way, and then also guys, paragi ako nagba by the way, diba? And also guys pala, siya, eto na cowl to, wag nyo tong sundin sa akin kasi DQ to na cowl. Actually, lang to spare na cowl ko. As project lang siya kasi as requested na magbuo ng BMAX. So ito lang yung ginamit ko na cowl, okay? Yung kung bakit siya DQ siya guys, kasi yung pagka-cut nito, hindi na siya fit to chassis na cut. Na siya, magiging na siya, parang nabibilong na siya sa category na lightweighted cut. The reason why, kasi ito na chassis guys, meron to pagkakaalam ko, sabi din ng tropa ko, meron tong daw dito, parang parts na paganyan, which is nakaka-interrupt siya kasi sa FMA na chassis kasi. Pero yung lang naman kasi, ibig sabihin pag fit to cowl lang naman kasi dapat yung talaga, yung sa may mismong main talaga yung chassis talaga niya. So ang ang explanation din dito sa amin is kailangan pag nag-cut ka, kunyari nag-cut ka ng kunyari ito. Ko? Wala akong So kunyari ito, 'di ba? Pag kinat mo to na part, dapat yung distance niya from the cowl, ito, yung distance niya yung sa cowl, sa chassis I mean, yung lang daw is, yung allowed lang daw is 3 millimeters. So 3mm lang yung allowed na yung distance na if may allowance man sa pagkat, yung hindi talaga masyadong pulido na pagka-cut, pero dapat nasa lang daw, nasa 3mm lang yung allowed na cutting. Okay, ng cowl. Okay? So yun pag ganun, magiging magiging fit to chassis yun. Hindi yung DQ siya. Okay? Pag pag meron ng mga ibang parts na kinakat, ibig sabihin nun, DQ na yun. Okay? And then eto guys, kunyari ito spoiler, 'di ba? Removable kasi ito na na apart. So pag ito tatanggalin mo to, hindi mo to isasama. Kunyari ibang cowl, 'di ba? Hindi mo may spoiler tapos hindi mo siya isasama yung spoiler, ayaw mong lagyan ng spoiler yung auto nyo. Walang problema 'yun. Hindi siya DQ kasi removable siya na parts, okay? So yan. And then for the gulong din, small dia pala yung gamit ko. Inverted siya, nakalagay yung yung gulong is inverted siya nakalagay. Mas pina-narrow ko pa siya. All narrow to guys na na gulong pagkalagay. The reason why na bakit mas the more kasi na mas malapit yung gulong nyo, yung tires nyo pala sa sa body niya, the more na yung yung speed. Yun yung explanation ko doon. And then sa paglagay din ng rollers dito, naka-inverted siya ulit. Okay? Yan, inverted yan. Nasa yung pinakamalaking niya, yung 13 niya, dito sa taas, andito yung 12 sa baba. Okay? So ganyan ako naglagay ng, and then natanggalan dito natanggal ka. But and then yun nga, always yung naka-Osley na shaft is be mindful lang maglagay ng rubber tubing. Okay? Rubber tube. So okay,
that's it. I think yan lang yung yung additional na information regarding dito sa build na to. And sa next video naman na gagawin ko regarding pa rin sa auto na to, titesta na natin to kung ano siya. Okay? Hindi ko pa siya but ititestaran muna natin. Okay, so that's it. So again guys, thank you for watching and see you again sa next video ko. Diyan